His ways are higher than our ways. Meron pong isang kwento na magkakaibigan na sila po ay umakyat ng barko at namasyal. Pero nangyari po, nagkaroon ng matinding bagyo. Lumubog po itong barko na to at isa lang po yung nasave. Itong lalaki na to ay napunta sa isang island. So ang ginawa po niya, namuhay po siya mag-isa. Kailangan niyang harapin yung experience na yon. So naggawa po siya ng sarili niyang kubo. Ang pangpainit niya ay ang magpaapoy. Sariling sikap talaga. So hirap na hirap po siya noon. Isipin niyo, mag-isa ka lang, nasa island ka, nalayo ka sa pamilya mo, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo. Ilang linggo yung lumipas, nandun na yung takot, nandun na yung pag-aalala, nandun na yung gutom, nilalamig siya, lahat na ng negatibong pakiramdam, experience niya na siguro. Tapos po yung kubo na tinayo niya, nasunog. And naghalit po siya sa Lord. Sabi niya, Lord, ano ba yan? Napakasama mo namang Diyos, di ba? Ito na nga yung nangyari sa akin. Tapos hinayaan niyo pang masunog tong kubo na kung saan ako kailangan magpahinga. Wala na nga lahat. Alam niyo po, may dumating na isang malaking ship. Naligtas po tong lalaki na to. At ang sinabi nung tao na dumating dun sa island na yon, nakita kasi namin yung malaking apoy. Yung sunog na yun po yung naging way para siya po ay maligtas. Lumuhod po yung lalaki, umiiyak siya sa Panginoon, asking for forgiveness. His ways are higher than our ways. May mga sitwasyon po talaga sa buhay natin na minsan hindi natin maintindihan, na tinatanong natin si Lord na, Lord, bakit kailangan mangyari to? Ang sakit-sakit na. Pero hindi ibig sabihin na yung rejection ay hindi tayo mahal ng Panginoon. Nire-redirect tayo ng ating Panginoon. Nauwi po siya sa kanyang pamilya. Ay bumalik po sa dati yung kanyang buhay. Ang lesson po sa kwento na to, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa, ng pananampalataya. Huwag po tayong mawawalan ng paniniwala na ang Diyos alam niya yung ginagawa niya. Sa kabila ng mga sufferings, sa kabila ng mga struggles natin, sa kabila ng mga trials na meron po tayo. Huwag nating hayaan na ang mga pagsubok na inaalaw ni Lord sa buhay natin ay magpawala ng paniniwala natin at pananampalataya natin sa Kanya. Kailangan po mas lalo po itong magpatibay, magpatatag ng faith natin sa Panginoon. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. I am Blessed Victoria. I am forever blessed. And so are you. Bye guys!